Yun o. Welcome Uy, na naman. welcome. Welcome sa panibagong episode ng Omsim, itanong mo sa tito mo. At ang pag-uusapan O, kumusta yung ano? So, kamusta naman kayo? Para tayong tanga pag nagkumusta. Ano ang pag-uusapan natin? Pag-uusapan natin ngayon, Insan. Sobrang galing yan. Sobrang nagaling na yan, Insan. Mekos. Lagyan mo ng maraming onions. So, pag-uusapan natin ay si Mekos. Or, mas kilala bilang Mr. Nobody. Mr. Nobody. Anong tungkol sa kanya? Bakit siya mainit ngayon? Kasi nabash siya Bakit? ng mga co-Indians niya. Ay, kilala niya ba si Mr. Nobody? Magpa-flash yan sa screen, guys. Ay, wow! Ang kapal lang mukha! Ito si Mr. Nobody. Ang kapal lang. Yan. Ano siya? Pahirapan. Vlogger siya na nag-review ng mga... Parang nagvo-voice over ng mga... Lately, yun ang naging content niya. Oo, yung mga nailuluto sa India na talagang... Parang ninanarrate niya. Ninanarrate niya. Tama. Yun yung tamang term. Oo. Na mga masasarap na pagkain sa India. Oo. Ayan. Kaya lang, yung pag narrate niya is quite a bit parang backhanded. Sige nga, paano ba? Ako na naman lang. Sample ba tayo dyan kung paano yung... Hindi, panoorin nyo na lang. Lalabas sa screen. Pero ako, tonto ako sa mga video nun. Tontawa ako lagi eh. Sobra lang masarap yan, Insan. Ganun eh. Kahit paulit-ulit no? Ninanarrate niya, pero medyo backhanded yung datingan eh. Oo. So, Parang sarcastic eh. doon nag-generate ng hate siguro. Ano ba yung nangyari? Alam ko parang naka-receive pa nga ata ng threat yan eh. Sa mga, sa restaurant owners ng doon sa India. Oo. Kasi siguro nasisiraan sila, tapos nakaabot na doon sa yung video ni Mekos. Galing, no? Nakaabot na ng India. Kasi tungkol sa kanila eh. Oo. So, ayun. Bakit? Pag-usama kasi yung India. Tapos, ewan ko, pumasok sa akin yung isang horoscope ni Ryan Rems. Alam mo yan? Yung Kapampangan? Hindi. Akala ko yung Kapampangan. Ano yan? Hindi ko alam yan. Yung sabi niya, parang ang context nung horoscope reading, mapapasok ng ahas yung bahay nyo, pero swerte na lang dahil marunong kang mag-flute. Parang mapapasunod mo yung ahas na papasok. Sobrang benta stereotype no. malalalim. Alam mo yung mga horoscope ni Rems, talagang mayroong isa lagi na sobrang benta. Nakakatawa. May kill talaga. May isa talaga. May napanood ako isang beses, off topic lang. Sobrang tawan-tawa rin sila doon, yung Kapampangan na Genie. Napanood mo ba yun? Paano yun? Ano masasabi nun? Parang mahihirapan yatang intindihin yung genie something pa yung wish parang ganyan. Parang hindi mo mako-communicate ng maayos kasi yung makukuha mong genie Kapampangan. Tapos ano yung ano niya? Tapos ito parang meron sa Cool Pals ba to? Oo, sa Cool Pals yata. Parang guest yata ito. Hindi ko alam kung sa Cool Pals pero parang guest siya tapos nag-aano siya parang nasa Canada siya nakatira, tapos nagwi-weed siya. Napanood ko to. Oo, tapos yung ironically, yung tatay niya Pidea. So, pero dahil nasa Canada naman siya, so 'di ba, parang legally pwede talaga siyang mag-weed kahit na ayaw ng airpot. Parang dahil naggagawa yata siya ng comics nun or sumusulat ng storya. Tapos parang si GB yata yung nagtanong, ano yung pinaka yung pinaka-creative na Hindi siya, nagtatopic para sa podcast din. Ayun. Basta gano'n. Tapos parang, ano yung pinaka-creative na naisip mo habang na-awid ka? Habang sabog. Tapos sabi niya, ang naalala daw niya, nakagawa daw siya ng kwento tungkol sa sa Unano. Nakagawa daw siya ng kwento tungkol sa yung kwento, yung Unanong napagkamalang Lanzones. Kasi daw, natutulog siya sa palengke. Imbis na Lanzones yun ang dampot, nawakan daw yung kamay nung Unano.
Anyway. The imagination kapag... Yun palang dali lang ako. Parang ano ako. Nagda-drive ako nun, tawan-tawa ako eh. Unanong na pagkamalang lanso. Tapos Kasi yung cute ng kamay nila eh, di ba? sobrang casual niyang sinabi. Parang hindi siya nagjo-joke talaga. Yung unanong napagkamalang lansones. Kung paano siya sabihin ng taong naka-weed. Ganun, yung normal lang yung... Ewan ko, sobrang laugh. Sana may mag-guest din tayong stoner. Sana may mag-guest din tayong lansones. Pero going back to Mr. Nobody. Mekos muna tayo. Si Mr. Nobody kasi parang nag-exist na siya sa social media Dati for quite pa. some time eh. Diba? Nang hindi yun din yung content niya. Oh. And yun ba yung content niya? Lately lang yan. May iba siyang content eh. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya before. Oo. Ano ba content? Pero mukhang negosyante talaga siya to start with. Tapos yung mga content niya, yung mga funny din na content. Pero hindi yung... Tungkol sa... Hindi. Parang dati nagpa-portray siya ng Indian character dun sa mga... May mga skit din siya before eh. Yun. So ano yung mga threats from... Nakita mo ba? Hindi mo nakita. From alam. threats from Comment the natin dyan. motherland. Comment natin yung mga threats. Paki-comment nga, tapos sagutin natin later on. Pinaasa. Threats from the motherland. So, kumbaga ngayon, dinidespise siya ng mga Hindi nila na-appreciate kasi parang kapwa nila Indian yun. Pero, curious ako, naggagalit sila. Kasi ano ba siya, yung mga pinapakita niya, normal ba na ganun sa India? Kadumi talaga yung preparation ng pagkain. Parang hindi eh. Ako kasi parang normal eh. Ah, Kasi before pa niya i-content yung mga ganun, marami na ako nakita. Si Miriam, nasasarapan pa nga kami minsan. Kayo ba hindi kayo nasasarapan? Si July kay July ko lagi nakikita. nag-share ng ganun. Alam mo yung kulang na lang, isawsaw yung sapatos doon sa hinahalo. Oo. Tsaka kinakamay talaga. Pero Iba- nakaka-curious din eh. Kung ano Diba? ba lasa. Mukhang masarap kasi ang daming spice. Pero na-offend sila Na-offend definitely sa ginawa ni Mr. Nobody. Baka culture talaga siguro. Ayun, Tanggap yun doon. Earlier this year, nag-review si niyan. Pinapanood ko. Yung pinapakinggan ko kanina, si Paulul. Si Paulo. shit. Okay. Yun. Tungkol dun sa bakit nga naman kinakamay yung pagkain. Mm. Parang ang explanation yata dun sa ni-review niya is, ang sabi lang kultura. Pero, di ba, kilala naman natin si Paulul, nagre-research yan. Parang based sa research niya, hindi kultura. Okay. Pero sa religion na mismo, ano yung term? Nandito yung term eh. Sige. Ayurvedic teachings na parang sinasabi na Kamayin mo kapatid. himayin mo anak. yun yung slogan, kamayin mo kapatid. Hindi, parang yung mga daliri daw may superpowers or at least connected sa universe. Kaya importante sa pagkain, mapaluto man or yung mismong pagkain. Kaya kinakamay. Yun ang mismong tool. Yun yung niya. Yung kamay Yun yung mo. explanation ni Paulul. Kung bakit daw kinakamay yung mga pagkain. So norm parang... yung may mga bubuksan na soft drinks tapos Oo. Tapos sasayangin yung kalahating galas. Yun din. Ang daming nasasayang talaga. ganun, no? Oo. Papasiriti na ganun. Ako walang problema dun sa kinakamay eh. Masarap panoorin. Pero nakakatawa kasi hindi nababasag yung baso kahit kinakalampag na ganun dun sa metal na... Talaga hindi lang sa dumi ng kamay, yung paligid din kasi. Paligid. Yung natatapong ingredients, mga ganyan. Sobrang madumi. Pero tingin niyo ba tama yung ginawa ni Ni Mekos. Good question. If it's not someone who is also an Indian, i-hate ba siya ng ganun ng mga Indian? Ano yung sitwasyon? Ano ko kunyari? Kung eh, Pinoy siya. Oo, kung si Mr. Nobody hindi siya Indiano, tapos ginawa niya ang ginagawa ni Mr. Nobody, i-hate ba siya? Feeling ko hindi. Hindi, di ba? Siguro, ang point kasi dyan ng mga nag-hate sa kanya, Indian kayo, dapat alam mo kung bakit ganito. Totoo. Okay. Tama. Maganda yung Di ba? point. Tapos ikaw pa yung unang-unang gagawa ng So, ang ganyan. tanong, may mali? May mali ba? Para sa inyo? Galing sa... Bilang Pinoy, tas natatawa ako. Ang hirap sabihin na mali. Medyo hypocritical Siguro na. kung din-announce niya yung Indianship niya. At Pinoy talaga siya. Kasi hindi ako magmamalinis pero talaga nandidiri ako dun sa mga video eh. Medyo punching down din kasi ginawa ni Mr. Nobody. Ako based dun sa sinabi mo parang medyo may mali. Tapos sa sinabi pa ni Tito Joey na naging norm pala siya dahil paniniwala na yung kamay ay sa bagay. Kasi That's my- merong skit din about
patriotism sa comedy level kay Red. Napakinggan mo ba yung highlight ni Red? Hindi. Na parang nung pandemic daw, 'di ba? Parang colonial mentality tayo eh. So parang sinisik natin lagi yung approval ng mga puti. So siya daw nung pandemic dahil ang dami niyang time. Ang ginagawa daw niya, nanunood siya ng mga food review ng mga puti. Tapos iniintay niya pag ang food review na yung Jollibee, pare. Basta tas yung buong skit niya na yun, kumbaga parang pag tinikman na yung Thai part, yung medyo malutong-lutong ng, makulukulubot ng konti, tas kinagat. Parang umaano pa si Red, sige, tangin mo, isaksa mo sa gravy. Tapos pag kinagat na daw, tas umapprove daw yung puti, parang gusto mo daw sumigaw na, bayang Napasabay ako doon, may ganun. Nadala ko doon. Pero yun naman kasi, sobrang parang nasa opposite pole nung ginagawa ni Mr. Nobody. Kasi yung pride yun eh. Tangina na paano mo ako doon ba? Napapaganon ako ayop. Papanoorin ko nga uli yun. Pero angas. Ganda nung part na yun dun sa... Pinoy baiting din eh. Parang may ganun eh. Nagkaroon ng time nito this year na ang daming Jollibee reviews eh. Na mga puti nga. Kahit hindi Jollibee. Basta, kunyari, Pinoy snacks, Pancit. mga ganun. O kaya Pancit. yung... Nakapag-Jollibee na ba kayo sa ibang bansa? Hindi pa eh. Pa ako nakapunta Hindi ibang pa eh. bansa eh. Nakapag-Jollibee ako sa Hong Kong isang beses. Layo. Pero masarap. Di eh. Hindi. Feeling ko yung spice na ginagawa nila sa manok, Hindi imported galing dito. binabagay nila sa kung ano yung gusto ng posible mga... nga, posible. Tsaka ang liit ng... Oo. Grabe. Ganyan lang yata yung Binabagay, ano. no? Sa bagay, sa McDo naman, sa Pilipinas lang may chicken. Tapos nakakatawa kasi, nakapila ako. Tapos pagdating ko sa cashier, sabi sa akin ng cashier, Pinay yung cashier eh. Sabi sa akin ng cashier, kanin. Tinagalog pa talaga. Sabi niya sa akin, kanin? Sabi ko. Walang kanin doon. Hindi, meron meron naman. din. Kumbaga parang pa niya. Ang ginawa niya sa akin, parang, nare-recognize ko, Pinoy ka, kanin, no? Parang gano'n. So, kanin. Okay. Pero merong isang branch ng Jollibee doon sa ibang station na nakakasad kasi ang yayabang ng mga crew. Na Pinoy. Yung buong Jollibee kasi lahat ng crew Pinoy. Siguro dahil galing sa Pinas yung Jollibee eh. So, 'di ba? Okay, tama. Plain reason kung ba't Pinoy yung isasalpak mo. Pag yung mga DH na bagong landing lang doon, dala-dala pa yung maleta, ganyan. Pucha, inaangasan talaga nila. Paanong way? Basta yung sinusupladahan pa nila. Imbis na ikaw yung tutulong sa ano eh. Wala. Para feeling ko wala naman talagang ganun yung Pilipino. Ay, hindi naman sa wala talaga. Depende sa grupo. Oo. Pero marami talagang OFW na... Depende sa breeding. Pero Depende kilala sa breeding. naman ng Pilipino na sa ibang bansa, sila rin talaga yung galit sa kapwa Pinoy. Totoo. Kahit naman dito. Di ba? Kahit dito. Kahit talaga. dito. Ano ba? Insecure ka ba? Parang... Kala ko ba proud Pinoy tayo? kaya nga eh. Ewan ko. Pero yun, na-share ko lang kasi nakatikim nga ako ng Jollibee hindi sa Pinas. Pero yung menu, ganun din. hindi. Iba. May iba sa menu nila. May siomay, ganun. Sa natatandaan ko, walang peach mango pie dun eh. What may siomay? Ay, Chinese dun eh. Jollibee Chua. Jollibee Chua. May chili garlic. Pero, going back kay Mr. Nobody. Ano nga ba? Ano yun natin? Hindi, ako yun nga. Going back kay Mr. Nobody, kung hindi ko nadinig yung ganong reason, tsaka yung, anong tawag doon? Synopsis mo. Anong tawag doon? Yung sa una sa argument, premise mo kanina. Okay. Siguro hindi ko siya matitignan as mali talaga. Synopsis eh. No? Book review yarn. Book review. So, pero tama naman. nakikitaan ko siya ng... Mali siya. Hindi, feeling ko ako sa akin, mali siya. Pero, parang nakakatawa kasi. Yun nga, hindi ko masabing mali kasi natatawa ako eh. Kaya sabi ko kanina, medyo hypocritical para sa side ko na sabihin na mali. Kasi tatawa ako eh.
Pero siguro makakaalis din ng guilt sa part natin na natatawa tayo sa paraan ng pagsasalita niya. Yun naman talaga yun eh. Oo. Sobrang nasarap yan, insan. Pero yun, if you're an Indian, tapos ganun din yung ways mo, feeling ko, ma-offend ka rin talaga. Ma-offend ka talaga. Tsaka alam ko dati pa may na-offend na sa kanyang mga Indian dahil dun sa mga skit niya na sinasabi mo. Actually, oo nga, no? Diba? Inisip ko lang ngayon yung konteksto na paano pag halimbawa, kasi tradisyon sa atin sa Pilipino, budol fight. Paano pag sa ibang bansa, kare foreigner nag-review na yung style ni Mekos na na madumi, yung budol fight, ganyan. Feeling ko ma-offend din tayo eh. To be fair sa Indian ko. Pero wala naman dapat na threat. Kasi sa atin hindi mo mapipigilan eh. Kasi yung budol fight halimbawa, ano siya eh, masayang event siya sa atin eh. Na parang parang medyo offensive. Classic diba? Yan eh. Classic na ganap yung budol fight eh. Di ba pag team building nga eh, matik. May dahon ng saging. Band kasi, ang ganda nung band na nabubuo niya. Pero madumi ba siya, yung budol fight? Oo naman. Depende. Definitely, mas risky siya kaysa sa kanya-kanyang plato at utensils kayo ng pagkain. Pero masaya. Masaya eh. Dirty siya kasi may experience ako nung budol fight. Nakaraan lang. Pero di ko sasabihin kung saan or Hindi, okay lang. Sabihin mo may kung saan, biblit tapos biblip ko. Nako. Sige. Kasi parang may... Sige, try natin. Sige. Isip niyo Sabihin mo kung saan, tapos biblip ko. Ayusin ko lang. May kasamahan kami. Hindi, budol fight kami. Hindi, kunyari, tayo. Ako yung kasamahan. Saan yan? Basta. Saan yan? Hindi ako papayag. Hindi, marami ako inattenda na budol fight. Sabihin mo kung saan yan, biblip ko. Promise. Hindi, ganap to sa... Tangina, konti lang nang ganap ko eh. Ano naman? Hindi, okay lang. Matatawa siya pag narinig niya to. Pero Okay, i-blip sige, mo. sige. Ganap to Okay. budol fight kami ngayon. Kunyari ako yun. Tapos kumakain kayo. Si Alphonse kumakain siya. Okay. Tapos may mga pinaggamgaban siyang buto. Yung part ko, ubos na. Buto ng ano to? Buto Baboy. ng adobo, ganyan. Okay. Hindi nila pag kung ganyan. Dito sa side ko, sa side ni Alphonse. Ubos na yung adobo ko. Pahingi ako ng adobo na yan. Si Alphonse, inabot naman yung adobo niya na may kasamang buto niya. Tapos nakita nyo. Tapos sarap na sarap siya. Hindi nila masabi kasi, di ba? Buto mo yun. Buto mo yun. Kinain ko. Parang, Kinain mo. Oo, kasi hindi ko alam na, ba't mo naman kasi lalapag yung buto mo dyan? Pero sa kwento mo, ikaw yun. Ikaw yung nakakain ng buto. Hindi ako. Hindi ikaw. Hindi ako. Iba, kaya nga ayoko baka malaman niya na, putang ina, buto pala yung pinakain niya. Lambot no, nanguya ko na yan eh. Ginab nga, mekos. Mekos ka. Pero yun yung masaya sa budol fight eh. Nag-share kayo ng hindi lang. Ng laway. Camaraderie. Masaya. Masaya talaga. Masayang event naman talaga. Naalala ko lang siya. Yung budol fight. Maganda rin siguro. Idadagdag mo na lang na bago ka magpatayo ng tao. Pero blip mo yun ah. Oo. Kunyari, maganda rin na pag magpapatayo ka ng tao sa... Teka, time frame? Okay. Pero maganda rin, yun nga, na kunyari magpapatayo ka ng tao, bago ka magpatayo, mo na, maghugas na ng kamay, ganun. I-ensure mo lang na kahit yung hugas kamay lang. Masaya kasi talaga budol fight. Matrabaho lang talaga. At saka ang daming nasasayang na pagkain. Yun ang ayoko dun. Nandiyan na, di ba? Pero mahina akong kumain pag budol fight. Ako malakas. Ba't ikaw mahina? Hindi ko alam. Parang nahihiya ako na sa crowd na to, ako yung timawa. So, konti lang ako. Pero Ako masaya pag dumadalo pa ako eh. pag puro lalaki. Yung magkakasama sa section. Oo. Paramihan niya ng pagkain. Normal yan, yung pagbasang-basa kayo, kakaahon nyo lang eh. Tapos budol fight na. Pero bakit kaya sobrang sok ang liempo sa swimming? Naisip ko lang ngayon. Parang diba? pag may swimming, laging milyempo dapat. Adobo. Inihaw. Adobong may nilagang itlog. Nasa Yan. Tupperware na translucent. Waso na ganyan. Adobo para sa'yo. Nakakagutom. Kasi lumalambot yung liempo eh. Hindi ba kawawa yung nag-iihaw? Depende kung yung sa'yo nag-iihaw na tikim ng tikim. Kada gupit niya ng liempo. Pero meron talaga tayong mga nakakasama sa outing na, go lang, enjoy lang kayo dyan. Masaya naman. Meron. Sila bahala dito sa Cooking sa pagkain. okay. Kasi naalala ko nun, nag-ride kami ng motor pa Baler. Tapos, lahat sila nagsipuntahan dun sa falls. Tapos parang dalawa lang kami na naiwan para mag-prepare ng food. Tapos parang sa akin, okay lang naman. May times din kasi na boring ako sa ganun eh. Hindi, kayo na lang. Dito na lang ako.
Ewan ko. Ako hindi ko naman gagawin yung ako magluluto. Pero may mga tao kasi tulad ni Yam, gusto niya pinaghahandaan niya yung mga bisita. May mga ganun, nag-e-enjoy sila Oo. kapag Gusto nila yung may gano'n. mga magandang feedback. Ganun. Di, tsaka yun nga yung parang sa part ng nagluluto na nai-enjoy mo na nakikita mo nasasarapan sila dun sa prepare mo. Yun, di ba? Yun na yung pleasure. Mm. Swerte tayo sa mga ganun na Kung may ganun tayong kasama. Oo, sa mga ganun. Swerte ka kasi ganun si Yam. Tsaka yung mga iba kong kasama, ganun din. Sipag niya Sabi ko lang mag-prepare. yung hindi. Swerte ko. Dahil compliment ako, ayoko ng ganun eh. Ikaw taga-kain. Opo eh. So sa Samgyup, kayo si Yam lagi nagluluto. Si Yam, tsaka kung sino yung babae. Misogynis. Misogynis ang pucha. Kung sino babae. Babae ka eh, ikaw magluto. Pagkalapag, abot mo na agad yung Pero, tongs eh. Alam nyo when to flip. Actually, admittedly, pag kami ni Bea nagsasamji, ganun din eh. Tumutulong ako, pero mas gusto din ni Bea na siya yung nagluluto ng, ng food. Or Gusto naman nila yun. Mahilig naman ata magluto talaga eh, no? Si Bea, oo. Mahilig They siya find magluto ng pleasure. food. Swerte, Kayo, Joey, swerte. sino mahilig sa inyo mag-samgyup? Magluto sa samgyup? Ako, nagluluto. Kunyari, grupo kami. Tapos, ayun. Ako yung kadalasang nagluluto. Pero talaga? malakas yung tax ko doon. Ah, O kaya minsan naman, ang Sa'yo ginagawa marami ko, muna. luluto ako ng marami, bibigyan ko sila ng lahat hanggang mabusog sila. Pag okay na sila, ako na. Ikaw naman. babanan. Pag inuman, ikaw din tanggero, madalas. May time na gano'n. Nagko-correlate eh. Medyo nagko-correlate yung... May time na ganun. ganun Okay yung eh. mga ganun, no? Yung mga tanggero, ang galing. Ano, hindi mo na Yung mga kailangan pilitin responsable eh, no? na tanggero. Lalapit na agad nila sa kanila yung alak. Alam nilang sila yung magbibigay totoo. eh. Merong one time nun high school, nag-swimming kami. Yung MS sila Carl Hoson. Oo. Nag-swimming kami sa may Ligas Bato o Bungahan. Private resort. Tapos sila yata ni Stipiel yung tanggero. Alam ko to yung sa... alam ko yung resort na to. Lahat Cocoon. binetchin nila. Hindi sa Cocoon. Hindi sa Cocoon. Lahat binetchin nila. Gag. Mga walang hiya ka ako. Lasing kami lahat oh. Yun din eh. Pag tanggero, may control sa Oo. sa pacing nung sa amin. Pag di ba, pag nakakarami na, kahit Pero damihan bilang, mo. Okay. bilang nakakapagod naman kasi magtagay, ibigay mo na sa tanggero yung liberty na ano. Oo, tama Diba? naman. Wag lang siguro, wag lang sa inuman yung may lalasingin ka na babae. Mali naman yun. Mali yun, Pas guys. yun. Pas sa ganun. Basta ganun. Pag may ganun kainuman, X na agad dun. X. X. Yun. Ano? Speaking of Indian food, ano bang flagship na food ng India? Mga kebab, ganun? Ay, hindi Persian. Hindi. Persian. Persian yun eh. Anong food talaga sa India? Curry. Yung mga kinamay. Di ko alam. Meron ding curry sa Curry. Predominant yung lasa ng curry sa kanila eh. Saka bakit yung mga sandwich na lagi talagang bundok yung cheese, ano? Parang di ba yung mga ganun? Pag maggadgad sila talagang sobrang daming Sobrang keso. dami kasi kaya parang ang sarap eh. Baka mura Oo. yung cheese sa kanila. Baka. Ay, alam ko one of the top producers ng ano eh. Basta mga cattle products ng India. Oo, eh. kasi di ba ginojos nga Mga nila yung cattle products, mga ginadjust na gatas, cheese, ganyan. Marami Talaga? Di ba ginojos nila yung baka? Ay, hindi pala ginojos, pero ang Sacred. take nila, sacred kasi reincarnation yun ng isang tao. Kaya di ba pag kahit na sobrang sagwa ng traffic sa India, pag may tumawid na baka, tigil lahat eh. So, naniniwala sila sa reincarnation. Oo. Hinduism, di ba? Tama ba? Hindi ko alam. Hinduism yata. Alam ko rin Hinduism. Hinduism. Yun. Masaya din Masaya din mag-aral ng religions. Sa Hindu yata may At saka practices, no? tatlong gods sila. Parang Sino-sino ganun. yan? Si Mek. Tito Big Joey. Kasi Marichan. Si Marichan. Tito Big Joey. Ay, meron palang issue si Joey Oo nga, sa MTRC. Suicide. Sa Lubid. Ano yun? Oo. Okay. Alam mo ba yung segment nilang Give Me 5? Hindi. Parang yung segment kasi na yun, ang premise niya may contestant within 45 seconds. Para siya family feud na blind na hindi mo nakikita yung... Basta, yun, magbigay ka ng 5 items na ganitong category. Yung sa isang contestant, ang question sa kanya, magbigay ka ng 5 items na sinasabit sa leg within 45 seconds. So, after ng 45 seconds, si Joey bumanat na. Lubid. Di ba? Sinasabit din naman. Nakalimutan yung lubid. Sinasabit din naman yung sa leg. Tapos, So, ano ba? Sa MTRCB ba si Ciara Soto? Kasi Sino? dami nagtatag sa Ciara Soto. Si ano, si Lala. Lala Soto. Iba yun. Anak ni Tito.
Soto. Yun, sa MTRCB yun. Oo. Anak ni Tito yung Shara. Kung tama. Si Lala. E di magkapatid sila. Magkapatid sila. Magkapatid sila. Pwede Oo. naman. Sila. Pwede Oo. naman. Sige. Chairman. Sige, pa-comment na lang sa... Chairman ano. ng MTRCB. Oo. Pero imagine yung ganun. Pang ano yun? Pang suspend yun kahit ilang araw. Totoo. Ano Trigger nangyari? warning yun eh. Wala pa. Para may warning na yatang binigay sa Itbulaga. May letter, di ko nabasa kung ano. Pero si Joey kasi parang may certain yabang din siya na ano eh. May bato talaga siya lagi. Out of place talaga, no? May bato siyang ganun. Tsaka napaka-unsolicited ng mga ano niya, ng mga biro Oo. niya. Minsan sobrang bastos. Tsaka wala naman sa konteksto tas maipapasok Oo. pa niya na ano. Meron siya isang clip parang sinabihan niya yung contestant, parang beauty contest sa Itbulaga na balang araw masasakyan din kita. Oo. May ganun Totoo, pa may siya. ganun siya eh. Kilala Oo. niyo ba si Patricia? Nung nasa Itbulaga. Yung basta Ah, reporter yung- siya yung maganda. Oo. Nasa Itbulaga siya dati, tapos si Joey laging may banat sa kanya na, alam mong ma-awkwardan ka. Hmm. Parang, teka, bastos Parang, Oo. ang tawag doon kapag Tas nasa US ka, ano siya eh. Ang harassment masama eh. doon, he always gets away with it, di ba? Parang Kasi, hindi anong man lang siya tawag sa kanya? nakakastigo. Henyo. Henyo. Henyo Kasi master. henyo daw siya. Putsang henyo Pero yun. mapapansin yung mga reaction nila Main, nila Paulo, Oo. Balestero sa background. Oo. Pag ganun yung mga banat ni Joey. Sila Min, okay may sa make akin face yung sila ano nila. or parang Oh, okay naman si Main eh. Oo, diba? Tsaka sila Jose, ganun. oo. Kahit si Paulo. Si Paulo Balesteros, na nakita ko yan once, may kasama sa Eastwood, sa Robinsons na grocery. May bibili niya ata sila Oh. doon. Get up siya eh. LV na shoes, tapos yung parang ripped jeans and all. Angas. Out na siya nito. Oo, out na. Putik yung kutis niya, parang manikin. Totoo. Totoo. Nakita mo na ba yan si Paulo? Sa ano? Sino si... Sa unang project ko. Si sa Paolo. Strand. Oo. ABS? Nung pauwi ako, nakita ko yun dun sa Ba't siya ABS. nasa ABS? Di ko alam eh. Ewan lang. Nakasalubong ko lang eh. Works at freelance model. Ako may jowa siya doon. Joke? Di ko alam. Issue. Maganda. Ginawan pa ng issue. Ano pa? Speaking of Indian food, yun nga, curry, predominant sa India. Ano ba? Hindi ko alam kung ano. Hindi ako familiar sa Indian culture Kung ano talaga ang eh. specialty nila. Oh, basta yun lang alam ko, curry. Grabe kasi may katrabaho din kami Indian before. Ang chichirya niya, curry chips din eh. Talaga? Oo. Tapos meron pa palang isa. Ano ba mga Indian Hindi- food pag ano? Hindi ko alam kung nakadagdag din sa backlash, pero may content din kasi si Mr. Nobody na tungkol naman sa hygiene. Ayan, hindi ko alam yun. Ano meron yun? din, Ano? di ba? Yung parang kayo namang mga Indiano kayo, nandito kayo sa Pilipinas, makisama kayo. Alam niyo naman na mabaho kayo eh. Parang, Diniretso niyang Doon gano'n. pa lang may naiinis na sa kanya na mga kung Indian. okay yan sa inyo, wala kayo sa India, nasa Pilipinas kayo. Maging sensitive naman kayo. Ang mura-mura lang ng deodorant, parang gumaganon siya. Parang siguro para sa mga Indian masyado na siyang pro-Pinoy. Could be, oo. Oo, Diba? no? Parang kinakalimutan na niya yung... Kinakahiya mo na bang kultura natin yung mabaho eh. Parang ganun. Actually. Hindi naman sa mabaho kasi nasa kinakain din yan. Nasa kinakain Nasa talaga. kinakain talaga. Nasa kinakain. Eh, Yung grabe mga rin Koreano, yung mga- spices, di ba? Lakas. Lakas ng Manghit ulan. yan eh. Grabe din yung spices. Nung nag-work eh. ako sa Malaysia, ganun din sila eh. Marami rin Indian dun eh. Sa Oo. Malaysian, talagang close yata yung pagkain nila sa Indian. Parang ganun, sobrang daming spices din. Oh. Mga curry, mga maangaang. Natuto ako na pag may mga kasulubong akong Malaysian, automatic talagang di ako humihinga. Oh. Kasi sobrang baho. I Paano mean, mo nadidistinguish pag Malaysian? itsura. Kasi either Malaysian or Chinese lang naman eh. Okay. So, ibang iba itsura ng Chinese. And Chinese, wala silang ganung amoy. Pero pag Indian talaga, Malaysian, maaamoy mo talaga sila, malayo pa lang. Pag Chinese, wala. Wala naman. So, paniki lang kinakain. Tapos, one time, sumakay ako. Once lang ako nag-bus doon. Kasi, di ba, pag bus, tayuan, magkakalapit kayo, taas ng kamay. Ganun. Bang. Sumakit talaga ulo ko, promise. Kaya train ang sinasakyan ko para maluwag. Sa spice kasi. Oo, sa kinakain. Sa Hong Kong din, yung kawork ko si PJ. Kasi parang ang theory namin dyan, weekly lang maligo yung kawork namin na Indian. Kasi Monday, okay, tolerable. Tapos going Friday, talagang, yung amoy, palala ng palala. Ay, once a week nga lang naliligo. Oo. Doon ako nagtataka eh. Tapos, kasi, natatanda ko Wednesday, nasa small room lang kami kasi nag-work doon eh. Oo. Tapos, ako, si PJ, tapos si Divyam, yung Indian. Tapos, bahong-baho na kami sa kanya. Tapos si PJ, nagla-laptop talaga siya. Nakatakip na ganun yung panyo sa mukha niya. Tapos si Divyam, inalok si PJ ng curry chips.
inalok kami parehas, kumuha kami parehas, pero yung sa akin, di ko kinain. Si Ah. PJ parang nahiya siya dahil katabi niya si Divyam, kinain niya. Pag uwi namin, nilagnat siya. Bakit? Alam mo yung una, ang sakit lang ng ulo niya, tas parang Sa Dahil sa amoy. amoy. nilagnat siya. Naghahanap ako ng ng paracetamol dun sa mga Watsons dun eh. Mahirap talaga yung sa amoy. Yung ginagamit nga dati sa Vietnam War, mga stink bomb eh. Panlaban sa Amerikano. Kaya mahirap talaga pag nakatabi ka ng Fart mabaho. bomb. Ano ang paborito nyong cuisine? Kung usapang pagkain lang. Ako, Korean. halo-halo eh. Korean sa akin. Siguro kung may babalikan ako, akala ko araw-araw Japanese. Korean, Japanese. Ikaw, Joey. Korean din siguro. Korean. Korean. Mahilig ako sa karne. Ako mahilig ako sa kimchi. Kimchi, oo naman. Napaka-life-changing ng kimchi sa akin. Lately ko lang natanggap yung kimchi. Actually, pag nagsasamjay kami ni Bea, mas sa'yo na lahat ng karne. Basta pakunti-kunti lang ako. Yung kimchi talaga yung nakakailang refill ako ng Masarap eh, no? ng kimchi. Ano marerecommend mo na Samgyup? Kasi kung mabilisan lang kami ni Yam, Samgyup salamat talaga. Hindi ko gusto yung kimchi dun eh. Samgyup, salamat. Gusto kasi ni Yam yung miso ng Samgyup. Dito sa Manila, ang pinakamasarap na nakainan namin ni Tin, sa taas ng Metro Walk. Kaso wala na Metro Walk ata ngayon, no? Meron pa. Meron pa rin ba? Meron pa. Basta yung sa second floor, sa may taas ng icebergs. Ang sarap doon. Kasi yung pumunta kami doon ng late night, may mga staff sila Koreano talaga eh. Sa taas. Plus mura lang mga, well, hindi naman mura, reasonable, mga 800 per head, ganun. Sarap talaga. Dito sa atin, gusto ko yung samgyup sa bahay. Sa Cabanas. Kasi outdoor Pag eh. yung mabilisan lang. Diking, pare. Diking sa Yun sa Dakila. Dakila. Mura pa. Quality, no? Sarap. Magkano nga doon? 350? Di naman. 450, mga ganun. Basta hindi siya 500. Hindi siya abot ng 500. Quality. Try nyo na yan. Quality. Layo ah. Masarap. Dito sa Ortigas, dun sa office, ako kasi, pag nag-RT Sorry, ako, pre. eating alone ako lagi dun. Alis ako pag lunch break na, hanap akong kakainan. Meron dun restaurant na, ang pangalan niya Salang. It's Korean restaurant siya. The same time, parang nagsasamgyup din. Pero ako yung mga solo orders lang binibili ko. Paborito ko sa kanila yung kimchi jjigae. Oo, sarap nun. Favorite ni Yam yun. Yung soup na... Tapos may halo-halo, gawa- sobrang daming laman. Oo, may Mga mushroom. fish cake, tapos beef. Basta kimchi Yung ba yung jjigae. ginawa ni Tin? Yung ba tawag? Hindi, Kimchi hot jjigae pot. ba yun? Hot Ay, pot iba yung pa yun. ginagawa niya. Sobrang sarap nung kimchi jjigae. Tapos may kimchi kasi na favorite mo yung Oo. kimchi. Ako din eh. Kaya gusto ko yun eh. Tapos bukod doon sa Salang, kahit anong orderin mo, matik na meron ibibigay na side na kimchi, fish cake, tofu pala, kimchi, tofu. Tapos parang maliit na maliit na salad tsaka marbled potato. Laging may sides na ganun. Magkano per head doon sa kinainan mo? Wala pang 300. Oh, Asset na yun. set na yun. Solid. Sobrang quality. Kagabi, ang in-order ko ay bulgogi ramen. Sarap din. Sa may tanong ako, halimbawa, merong foreigner na kasama niya sa Pilipinas. Anong Filipino food ang ipapatry mo sa kanila na parang confident ka na masasarapan sila? Ako bukod sa adobo, sinigang. Sinigang. Yung kasi favorite ko eh. Pero pasok ba sa kanila yung sinigang? Hindi, Hindi ko medyo alam. Hindi. Delikado Hindi pa sila yung nasasarapan. sinigang. May napapanood akong mga nag-review na parang wala, maasim lang. Maasim lang. Ay na, may nakita nga nag-review ng halo-halo, hindi hinalo eh. Oo. Maraming ganun. Oo. Mix na nga eh. Mix eh. Pagkain, ikaw, sinigang, adobo sinigang. Ikaw, Joey. Siguro ako kaldereta. Yun yung sagot ko. Yun yung Sarap sagot ko. yan. Kaldereta. Sarap yan. Kaldereta. Nanay ni Bea. Kalderetang baka. Yung humihiwala Yun yung yung mantika. mantika sa sarsa. Talaga naman. Talaga, solid masarap. yan. Talaga naman. Solid. Di ko nga nakikita masyado yan sa mga mga foreigner na nagpupunta sa Pilipinas, kaldereta. Ako Dapat beer matry nila. Beer eh. Pilsen. Try nyo tong Pilsen, try nyo tong San Mig Light. Masarap ang beer talaga natin. Ay, Marami nagsasabi. Nakita niyo yung si
ano bang, German siya na basketball player eh. Nowitzki. Hindi, no, ito lang, si Nowitzki pala Daniel yun. Tice ata. Ah, okay. Nagalit sa kanya yung mga Pilipino. Bakit? Bakit? May video kasi siya. Hindi niya nagustuhan yung beer. May inofferan siya ng Red Horse. Red Horse, oo. Tapos parang reaction niya, yuck, I'm good with this one. Oo. Parang nag-iyo siya, I'm good with this one. Kasi natry na niya yung Red Horse, yun yung nagustuhan. Ang tabang kaya ng ang tabang kaya ng beer sa kanila. Ang sabi ng mga tao, mahina pala yung German eh, hindi kaya yung Red Horse. Naku. Kundi masarap eh. Oo. Trip niyo pa ba Red Horse hanggang ngayon? Ako hindi. Pilsen pa Iba rin. nga Pilipino, ayaw sa Red Horse dun eh. Oo. Ako Masarap Pilsen. ng Red Horse pag yung 2 taon mo na siya hindi nainom. Bukod sa Matamis. Bukod sa Oo. Pilsen, yung cerveza negra. Ayan. Ayan. Ay, Saka, nako. San Mig Napakasarap. Premium. Ay, hindi ko pa natitikman yun. Yung green, masarap yun. Tsaka yung Super dry. Super yung dry. Super dry, di ko pa Super natitikman. dry, masarap, Anong masarap. lasa ng super dry? Super dry. Joke lang. Pero masarap. Para siyang close to Heineken, ganun. Yung Heineken kasi sobrang tabang eh. Ang Ngayon tabang. matabang na. Heineken, Oo. Carlsberg. Actually, kahit yung Corona, matabang na din. Corona, matabang ang Corona. Tapos ang mahal pa. Nakakataba lang. Ano yung beer sa Vikings? Camel? Camel ata. Oh, Ay, di ko masarap alam. yun. Di ko pa Di ba natin. draft beer lang yun? Hindi. Meron silang fridge doon na na nakabote. Meron akong napakinggan na interview niya na pag sila magtotropa, gusto nilang mag-inom sa Vikings sila nagpupunta eh. Sulit. Sulit pare. Imagine yung pulutan. Oo nga, no? 900. Oo. Anli ka ng beer, tapos pagkain. Oo nga, no? Oo. Wala kang problema sa ambagan. Pwede. Oo. Oo nga. Kanya-kanyang kuha ng pagkain, kanya Oo. Hindi ka man malakas uminom. Malakas kang Mamumulo. Doon ka Oo. pwedeng mamulutan Pero talaga. dyan ako eguls eh, pag sa inuman. Kasi ang hina ako mamulutan. Mm. Ako din. Oo. Ako egol ako kasi may ako uminom. Lagi kong na-experience yung Lagi kong na-experience, uy, kuha ka. Lagi akong ginaganyan. Eh, hindi talaga Baliktad ako. tayo. Ako, uy, tama na. Tama na, hindi Protein ulam. eh. Pero kahit sa chichirya, malakas ka? Painuman. Hindi naman. Yung mga masasarap lang na pulutan Oo. na Shit, di ko na natuloy yung chichirya natin. Oo nga, yung speaking chichirya. Oh my God. Yung bawal, social bawal. media Hindi manager na related natin. yung top 5 ko eh. pumapal. Okay lang, sige, singit mo. Kasi kanina usapan natin yung mga Pinoy shit eh. Oo. May top 5 ako. Sino yung top 5? Literal na top 5 nyo na Pilipino. Kahit saang All- larangan. Kahit saan time. larangan. Basta Ay, ang top ganda ng 5 na tanong na yan. Pilipino. Top 5 na Oo. Pinoy. Speaking of patriotism, di ba? Yun nga eh. Top 5 na Pinoy. Una ka, nakaisip ka eh. Wala pa sige. ako. Parang ang hirap nun kasi halo-halo na eh. Halimbawa, Hindi, kung pwede mong random haluin. lang. Halimbawa, pwedeng galing sa sports, galing Pero sa ganito. counted ba si Counted ba si Phil- Bruno Mars? Oo, basta may lahing Pinoy. Parang wag na siyang i-count. Kasi well-renowned na si Bruno Mars eh. Sige, Siguro alisin yung- natin si Bruno Mars. Yung someone na... Pero kasi si Pacquiao, kasali Yan. si Pacquiao. Sama yan sa akin. Pero renowned din si Pacquiao eh. Pero kasi, si Pacquiao, nanggaling siya ng Pinas. Kasi alam mo problema sa mga Pilipino, pag natusok lang ng karayom ng dugo ng Pilipino, proud Pinoy na eh. Pag Totoo. ano eh. Oo, sige. Top 5 na Homegrown. Full-blooded. hindi kailangan homegrown. Halimbawa, Pinoy siya na lumaki sa US, pero may at least May half. something siya sa Basta At least sanay half. siyang magsabi ng mahal ko kayo. Salamat. Salamat po. Salamat po. Ako Rizal ako sa top 1 ko. Talaga? Idol ko yun. Sige, ikaw, top 5 mo. Rizal. Sasama ko rin si Pacquiao pero hindi ko alam kung top 2 Dalawa siya. na. Oo. Wala, No, no order. no particular order. Ah, okay, Rizal, Pacquiao, sino pa ba? Grabe ulan ha. Isip din kayo ng sa inyo. Si Kapitan. yung kalbo. Hindi ako rin, Cup si me. Pacquiao din sa akin. Kasama ko si Pacquiao. Okay. Si... Uy, ang hirap pala ng Ako, tanong ko. dalawa na ako. Mahirap. Oo, yung mahirap. tanong mo. Pero sige, kumbaga collaborative na lang yung... Sige. Tayo na lang mag-isip ng top 5. Hindi, mag-identify tayo ng mga pwedeng... Kung isasama sa top Oo, 5. Na magandang inspirasyon. Sure na si Pacquiao, isa. Oo. Unanimous Oo. yan. Pasok dyan si Pacquiao. Iniisip ko si... Yung buhay na lang, parang walang bayani. Yung buhay. Yung Lugi sa Actually, may bayani. argument pa nga yan na dapat daw talaga si Andres Bonifacio yung national Oo. hero natin eh. Ah. Parang brainwash lang tayo ng Amerika na isipin na si Rizal yung dapat na Hmm. na leader natin. Anyway.
Sa ibang larangan. So, kasama Naisip na ko si kung Manny kapasok ba Pacquiao. si Charis or si Jake, pero Ako hindi. Para sa akin. nag-spark. Ay, meron ako. Ewan ko kung mag-a-agree kayo. Bretman Rock. Talaga? Hindi ko pa siya kilala kasi masyado eh. Kasi baka ako kay hindi pa siya Bretman kilala. naman, sobrang niyang pinopromote yung Pinoy sa social media. Talaga ba? Di Di ba lang din yung- ako aware. Kaya Hindi kung ako di ba kinuha ni BBM si Vanessa Hudgens na parang Oo. ano ba yung sa Ambassador, Pinoy ambassador? parang Ako for Dapat me si mas okay kung Bretman. si Bretman. Kasi kahit nasa Hawaii siya, Pinoy content, mga ganyan. Ayun. Sino bang Pilipino ang nag-bring up ng Pwede ba si patriotism? Easy Meal isama? Easy Meal? Ako tingin ko too early. Too early. Oo. Oo. Someday. Pero siguro. grabe yung kinuha siya ng Shady Records. Oo. Sobrang angas nun, min. Ang hirap naman ng tanong na yun. Ah, Influencer yan eh. Di naman influencer. May influence siya dapat sa ano eh. Oo. Yung nag-create ng impact, no? Mm. Ay, feeling ko pwede na si Heidi Lin. Heidi Lin, oo, pwede. Heidi Oo. Lin, pare. Lydia De Vega. Putang ina, sports pala. Hindi, pero si Heidi Lin kasi Civic ka. struggle din yung pinagdaanan niya eh. Oo. Or tayo lang ba yung naro-romanticize ng pagkuha niya ng gold at sa ibang lahi walang masyadong impact yun? Hindi ko alam, Hindi ah. naman sila ano eh. Ang hirap ikawon sa top 5, no? Kasi pwede mo rin isama yung halimbawa, si Chot Reyes, joke lang. Mga, Bottom 5 yan. yung mga, sports talaga yung nasa isip ko eh. Oo. Yung football team natin, parang i-baseball, female baseball team, di ba? Top 11 na sa, world rankings. Ito. Meron ako naisip. Si Kong. Kong TV. Si Kong. Ewan ko sa inyo ah. Oo. Ang problema kasi yung language barrier, hindi siya ma-appreciate ng iba. Kumbaga, alam natin yung hustle niya eh. Alam natin kung gaano yung greatness ni Kong talaga, di ba? Hindi, sa atin lang naman eh. Ako, wala pa kasi akong nakikitang ano niya eh. Wala siyang Parang hater, pare. Negative about kay Kong. Imagine, pati si Makagago. Ay, bawal ako, sa controversial to, pero talaga si Lenny, isasama ko sa top 5. Ay, oo. Yung influence niya, Actually, oo. nitong nakaraan. Agree tayo. Dalawa na lang. Ba't gusto mo nang ibahin agad? Takot na takot siya eh, no? Hindi naman. Pag politika na takot siya eh. Hindi, pero ano lang din, hindi lang naman political reasons. So, hindi political reasons. Yung ano lang yung nangyari na, Sa academe. Sa academe ayan, kasi. kasi, oo. Miriam Defensor. Buhay. Buhay eh. Oo. Sa artista, wala ba kayong ganyan? Ako, artista. Naisip ko lang si Mon Confiado. Sino nga ulit? Okay. Sobrang talented. Kasi, Talented guy. kahit mga movies. Dedication niya, no? Saka, Nag-Hollywood din si Mon. saka yung mga movies sa Korea, nakasama na rin siya. Oo nga, no? Parang siyang Hollywood actor eh. Parang underrated siya. Underappreciated din, no? Pero yung effort na pinuput in niya every time may grabe. bibigay na role talagang. Sino pa ba? Maui Taylor. Uy, nag-Hollywood. Ay, hindi pa. Ewan ko kung Hollywood yun. Korea. Or foreign film yun. Maui Taylor. Si Pacquiao, Heidi Lin, si Lenny. Agree tayo kay Mon. Oo. Kay Pwede. Mon. Arguable pa siguro. Ano natin, labas muna natin si Mon. Parang Pacquiao, Heidelin lang yung solid, no? Oo. International kasi talaga yung impact nila. Kumbaga hindi mo na kailangan i-market, no? Parang no? Yung international impact wala masyadong, yung lokal Sa na Pinoy, oo eh. Ano kayang kulang? Yung mga Pinoy more of nalaman na lang natin na, uy, Pinoy pala to. Oo. Ganon. Pero hindi yung hindi yung Pacquiao level, Heidelin level na Ang hirap mag-isip pala. No? Mahirap, no? Si Regine Velasquez ba pwedeng isali sa ganyan? Bakit? Bakit hindi na lang si Lea Salonga? Ay, Lea Lea! Salonga. Ang ganda. Yan ang Regine malaking Velasquez. impact. Oo nga. Tama. dream to Yan na. Tatlo na. Oh, Lea Ay, Salonga. Sorry, Regine apat na Velasquez pala, nasa apat isip na. ko, pero Lea Oh, Salonga si Lea yung nga. nga pala. Yun. Oo nga. Sino pa ba? Wala. Si Ann Curtis ba? Pwede siyang Hindi. Joke lang. Ba't ka galit? Ako tingin ko konti ng hindi. impact. Heart Evangelista kung ganun lang din. Si Hard. Hindi eh. Ako mas mag-Ann Curtis pa ako kaysa Hart. Ako heart ako eh. Bakit si Hart? Internationally talaga siya ang Kilala na siya international. ambassadress talaga kung baga sa international. May argument kay Hart. Pwede siyang ilaban sa top 5. Naisip ko naman si Ann Curtis dahil sa versatility.
Magaling siya eh. Magaling siyang actress eh. Kaya, meron na ba siyang foreign film? Hindi ko sure. Hindi ako fan eh. I doubt na wala. Kaya si Joey may naisip. Si Vice ganda. Hindi, yung kung may movie ba si Ann Curtis na Alam ko meron eh. parang meron. Teka. Sige, tuloy muna. Sino pa ba? Si Jessica Soho. Uy, pwede si Jessica. Feeling ko. Pero, Kung sa pagbo-broadcast lang din, sino-sino Oo. ba ang ano dun? saka sa mga nagawa din niyang shit. Pero, kung, eto na lang para ma-boil down natin. Kung merong isang Pinoy na maa-awardan ng Nobel Peace Prize, sino yun? Parang Kasi parang medyo Pacquiao na yung eh. Iba talaga impact ni Pacquiao. Oo. No? parang automatic si Pacquiao yung kung may dalawang pagpipilian, si Oo. Pacquiao yung isa eh. You wouldn't see famous people sa ibang bansa na mag-e-effort magpa-picture sa isang Pilipino. Top 1 talaga si Pacquiao. bukod kay Top 1 Pacquiao. Pinoy ngayon. No? Oo. Saka never siya nag-fail i-represent yung Pinas. Oo. Kahit yung mga laban niya para sa sarili niya, laging may flag eh. Oo. Hindi naman niya kailangan iangat yung flag. Pero ako, I just wish na kung lalaban sa susunod si Pacquiao, pag nanalo siya, retire na. Tsaka galing todo niya. 46 na ata siya, 45. Hindi, ang sa akin lang kasi parang maganda rin na glorious yung retirement mo eh. Rather than nag-retire ka lang kasi Nang mahina talo. ka na. Kasi hindi mo na kaya. Parang si Nonito, puro talo ngayon. Oo nga eh. Ayaw pang Donaire. tumigil eh. Si Donaire. Efren kaya. Efren. Ang laking impact nun. Oo, goat sa sa talaga. billiards. Internationally regarded as Kaso puro goat. na tayo sports. Doon tayo nag-excel eh. Bagay. Efren, ano talaga yun? Individual sports, no? Hindi sa team sports talaga. Dami na kasing... Tama, Efren. Dami na... Living legend. Totoo. Nakaka-proud. Lalo pag papanoorin mo yung mga highlights niya dati. Oo. Tapos may mapanood ko, sumasali pa rin siya sa international competition eh. Ngayon mag-Olympics yata siya. Pero Diba? sobrang respected talaga siya ng mga commentator. Oo. Iba Pero talaga. yun lang, the reality is ang dami nang tumatalo kay Efren na Pinoy ngayon. Siyempre. Kahit sa labasan, mga larong posta sa labas. Dami na binibigyan na ng Tanda partida. na eh. Okay Binibigyan lang. na ng partida si Efren. May napatunayan Bakit kaya siya pa rin ng nilalabasan para mag-represent? Sa bilyar kasi iba yung iba yung experience eh. Sa bilyar. bagay. Kasi ganito, based sa Dahil nagbibilyar ka. based sa experience ko sa paglalaro ng bilyar. Ang nakukuha mo sa bilyar na experience is paano ang gagawin mo kapag ganito yung naging setup ng bola. Gets? Alam niya na parang chess, ganun. Oo. Oo. Kunyari, na-encounter ni Efren na last 5 balls, tapos ganito yung position. Dahil sa May experience sagot na. niya, one of his past fights, nakita na niya yun eh. Alam na niya yung gagawin niya doon. So, Either nagkamali yun yung na siya doon dati. Yun yung hindi mo matitake away sa Ngayon, Tama. ang dilemma naman doon is yung sa age niya. Yung panginginig. Na alam ng isip mo, pero hindi kaya ng katawan mo. Oo. Kasi dude, sobrang... Ako kunyari, wag lang ako magbilyar ng 2 linggo. Patanga-tanga ulit ako pagka humawak ako ng tako eh. So, yun talaga. Muscle memory talaga. Tsaka eyesight. Yun din, matanda na siya. Yung mata niya, okay pa kaya. Hindi naman nagsasalamin eh. Pero di mo matatawaran ng experience ng tao. Grabe. Pagdating sa mga ganong situationals. Merong isang interview si Efren kung bakit siya gumaling. Kasi lang siya eh. Wala namang maayos na bilyaran daw doon sa area nila. Pero yun daw yung dahilan kung bakit siya gumaling. Kasi, halimbawa, yung table na gamit nila, Bak yung yun, mabagal yung ikot ng bola, kaya niyang i-adjust. May mga ganun. Or malikabok, alam niya yung gagawin, natutunan niya paano i-adjust yung... Kaya sa magandang kaya kahit saan siya sumalang, kaya niyang laruin. Pero adjustan talaga yan. Alam niyo sa pustahan sa bilyaran, kunyari, merong 2 tao na isang taga Bulacan tapos isang taga Manila. Pag itong taga Manila ang dumayo sa taga Bulacan, ang partida niya, bibigyan siya ng partida. Pag dumayo naman tong taga Bulacan sa Manila, yung taga Bulacan yung bibigyan ng partida. Kumbaga, may home court. malayo yung hand kasi grabe talaga yung difference ng mesa. Familiarity sa mesa. Yung muscle memory din kasi yung gulong ng pamato eh. Kung gaano kalakas mo titirahin para mapapunta mo kung saan mo gustong papuntahin. Factor yung cloth na nandun sa mesa. Hindi ka sanay dun sa cloth. Oo, iba-iba. Isa pa yung banda.
merong mga mesa na pag bumanda, humahataw ng mabilis yung bola pabalik. So, yun. Diba? So, iba din talaga bigayan ng handicap pagdating sa bilyar. Which makes it amazing. Grabe talaga. Bilyar tayo. Nagaya ng bilyar. Yun. Marunong ba kayo? Ako hindi. Hindi. Hindi rin ako natuto. Marunong Talaga? ako pero hindi ako nag-practice talaga. Masaya siya. Hindi mag-e-enjoy sa akin yung kalaban ko. Yun na lang. Kain muna siya. Ganun. Tapos, for you to excel or para gumaling ka, gastos ka talaga ng malaki eh. Dahil. Bumili ka ng sariling tako. Oo, ilan ang Magkano? naging tao? Ay, hindi. So, kung tako lang, parang 7,000 lang yata yung tako ko eh. Mahal din. Mura na yun. Tapos di ka makabili ng bola. Ha? Di ka makabili ng bola. Kabili ka ng tako. Mura na yun, yung tako na 7K. Sobrang mura na nun. Pero yun nga, nasa gumagamit pa rin naman. Naalala ko yung isang interview din ni Efren. First international competition daw niya. Ang dala niyang tako doon sa bilyaran. Wala siyang sariling tako. Until now. Galing sa bilyaran din. Lumalaban siya kahit nung prime niya, lumalaban sa international competition. Gawang Pampanga yung tako niya. Oo. Parang yung yan merong sa Dota, nakalimutan ko kung sino yun. Merong naka A4 Tech na mouse. Si Ayu. Kasi doon daw siya nasanay. So hindi siya yung A4 Tech. international competition pero naka A4 Tech siya. Kasi, anong gagawin mo sa mamahaling tako kung doon ka sa mura komportable, Oo. doon mo nagagawa yung kailangan mong gawin, di ba? Yung sensitivity, huli niya na eh, no? Oo, tsaka Galing. yung bigat. Sobrang tagal. Sabi nga nung naging pastor namin dati sa pastor namin may sariling bilyaran sa bahay. Sabi niya talaga yung tirang malakas at mahina, it takes years para matutunan. Tapos para gumaling ka, lagi kang lalaro sa higher tier compared sa'yo. Kasi hindi ka talaga gagaling kapag lagi kang level lang tsaka o mas mahina yung lalabanan mo. Hindi ka gagaling. Tapos kailangan pupusta ka. Kasi admittedly, kapag ang laro nyo mesa-mesa lang, pag tinamad kang mag-isip, wala na, titirahin mo na lang. Hindi ka gaya pagka merong something at stake. Mag-iisip ka talaga kung paano mo i-execute ng tama. Ngayon kung mag-fail yun, matatandaan mo yun. So, yung mga ganong bagay. Napunta na deep dive tayo sa bilyar, ano? Dahil kay Efren. Efren. Oo nga eh. Pero saludo kay Efren, kay Pacquiao, yan, kay Lea Salonga. Madami ngayon mga individual sa sports na Pinoy na magagaling. Nag-e-excel. Oh, meron 'di ba yung nagsi-skateboard na Yung tibo. Oo. Si si bata. Politically correct pa ba ang tibo ngayon? Hindi. Pero okay lang yun. Oo. Si Yulo. Sikat siya Yulo. Yulo. Iyala. Yulo yata yun sa gymnastics. Si Yulo. Isa pa yun. Si Alex Iyala sa tennis. Si EJ, Obiena. EJ Lee File. Ayun, mga galing din. Sa Hinebra. Kilala mo ba yung Joey? Hindi. Pamilyar. Natawa Tumama lang ako. Ewan ko Salamat. bakit talagang lang ngayon talagang focus sa basketball no? Pero ang dami nag-excel sa ibang field. Yun din kailangan pondohan yung ibang sports. Oo. Tsaka e-sports. E-sports kailangan pondohan yan. Pero okay din kasi yung ML sa atin medyo thriving na, 'di ba? Compared sa si Joshi nga, 'di ba? Nandun sa mundo na yun ngayon, nag-resign sa GMA. Talaga? Natuloy Oo. niya na. Oo. Ang kanyang... Mukhang doon siya nag-full-time ngayon. So, we're happy for Joshi. Good for him. Ilang minutes ba? 7 7 minutes na lang. So, anong lesson? Yun ang, May lesson ba tayo? yun ang Anong mahirap. take away? Ang takeaway, siguro, so sa una, kay Mekus kay Insan. Mekus. Pwede yan yung pangalan ng no? Yung Mekus yung maging pangalan ng halo-halo natin ngayon. Mekus. Di ba? Yun lang. Yung kay Mekus, ano ba? Feeling ko, hindi ko naman kasi masabi na mag-research bago magsalita. Kasi alam niya yun Oo. Indian siya Wala lang, ingat sa bashers. Oo. End of the day, clout is clout. Oo. Ganun lang. Saka kumikita siya sa Yun amin. lang yung doon. Totoo naman. Isang video niya, 1 million views. Magkano na kinita niya ron? Doon lang din siya nag-root sa clout. Ako din ganun. Siguro ako be sensitive enough. Siguro, alam niya yun Alam niya yung sinasabi ni Tito Joey Ewan ko. Oo. Hindi ko naman siya mapilit mag-apologize. Yun diba? yung ironic na nangyayari ngayon, no? Na
sa panahon ngayon, ang dami ng terms na politically incorrect. Ang dami ng nako-call out na ganito, ganyan. At the same time, mas nagiging insensitive naman yung mga tao dahil sa publicity. Na, di ba? Parang, mas madali na Oo. Dahil nga panginis, alam no? nilang Mako-call trigger out. point, Oo. ganun. So, yun yung ironic. Instead na parang instead na mag-improve tayo as a society, nagagamit pa na leverage yung sensitivity ng mga tao ngayon para sa clout. Totoo. Well, business is Diba? business. Ikaw, Tito Joey. Takeaway, di ko alam. Takeaway. Siguro alamin muna yung parang origin kung bakit ginagawa yung mga bagay-bagay. Regardless kung Bago mag-react. oo. Pero aminin natin nakakatamad pag may nakita tayong bago, magre-research ba agad tayo. Oo. Minsan kasi papanoorin lang natin tapos react na lang kung nakakatawa, Oo, nakakatawa. nakakainis Nakakainis. talaga. Kaya kailangan natin Oo, eh. kaya kailangan natin i-comment si Paulul sa mga ganyang Oo, bagay. totoo. Ayun. Sana mas maraming gumaya sa kanya. Oo. Na, Kasi si Paulul reviewer. comedy din naman, pero nagdidigdip siya bago siya Oo. magbitaw. Mm. Kaya nga panis na panis si Ato sa kanya nun Oo. Tahimik eh. wala na, hindi na nagsalita. Uwi, iyak eh. Oo. Hindi niya kaya si Kudos dun kay Paulul. Nagaling si Paulul. Paulo. Idol. Ikaw, Tito George. Yun din. Same. Same. Agree. Yun. Baka yun lang ang takeaway natin dun. Yun siguro yung takeaway ko. More than the takeaway, yun yung realization ko na instead na mag-improve tayo as a society dahil mas sensitive na tayo sa mga bagay-bagay, yun nga, nagagamit pa siya para sa personal agenda ng mga tao. Grabe. Totoo, Omsim. Tapos di ko maalala kung bakit kasi meron pa namang tayong 4 minutes. Parang nakita ko may nagpatulfo nung nakaraan o matagal na to. Yung parang kailan niya ba si Tim Sawyer? Yung din? Yung Si Tim vlogger Sawyer, din. oo. Parang nabuntis tapos parang ayaw pangatawanan ni Tim Sawyer. Sabi Okay. niya hindi niya anak. Pero sabi nga Ngayon lang yan? ewan ko, sabi nga ni Tulfo parang kung sinasabi mo hindi mo anak, bakit nagbibigay ka ng sustento nung una? Parang Oo nga. ganun. Oo. Tas medyo may pagka-victim blaming lang yung mga comments sa YouTube na sabi, alam mo na kasing babaero eh. Kilalang kilala ng mga social media na babaero tapos medyo awkward pa kasi parang itong babae tsaka si Tim Sawyer hindi personally magkakilala. Nag-message lang sa IG si Tim Sawyer. Tapos, nabuntis Ayun. niya. Tapos nag-meet ng first, tapos after 2 months yata, nag-start na may nangyari sa kanila. Yun. Nag-viral din yan dati si Tim Sawyer sa sa flight attendant. Ang pinakamalala, 'di ba magkasama sila? Ewan ko kung hanggang ngayon, pero 'di ba nagsama sila ni China Roses? China Roses ba 'yon? Yung may klibo, joke lang. Baka mahaba na ngayon. Oo. Pero siya yun. Yung Pero artista na... Parang China Roses Roses. yun. Si China Roses, gamit yung account ni Tim Sawyer, nag-live siya. Okay. Tapos ini-expose niya si Tim Sawyer na na parang hirap na hirap ako magbayad ng mga ganito sa bahay, sa mga bayarin natin. Tapos ikaw may pera ka pala na hindi mo sinasabi sa akin. Parang ganun. Hinahayaan lang niya na si China yung gumastos. Sine-expose niya. Kaya naka-live, nagmumurahan sila. Oh. Talaga? Putang ina mo, baby. Napakasinungaling mo. Gumagano si Tim Sawyer. Magkasama sila. Oo, naka-live. Dito lang yan. Recently lang. Hindi ko na maalala eh. Pero pwede nating check mamaya. Ito pala si China. Hindi pala siya yung tinutukoy ko. Tama ba? China Roses ba? Tama ba? Mamaya ibang China Roses to. Ayan, yan. Nakasama ni Nag-asawa sila. Tim Sawyer. May iba na siya ngayon. Hindi ko alam kung naging mag-asawa sila. May iba na si China Roses ngayon. Pero ang paandar ni China Roses nung naka-live siya na yun, parang sabi niya, siya daw umano kay Tim Sawyer, sumaloy. Siya yung ginagasasan niya si Tim Sawyer, ganyan. Kasi parang nalaos siya, no? no? Parang yung kay Sian Gasa rin eh. Saka yung sa ex niya. Oo. Na yung ex daw niya gumagastos lahat kay Sian before, mga ganun. Ah, Pinatira daw hindi sa ko alam yan, condo. Tapos, Sumikat si Sian dahil kay Erich, no? yung sa Billboard. Oo. Saka sa Tsaka mga kaya yung isang kaguluhan bata, si Ella. Tapos natatawa Okay, ako Ella. kasi madaming pera si Sian eh. Tapos magpo-promote siya ng business. Tapos may mag-invest talaga sa kanya. Meron talaga. Self-declared na nga siya na parang international scammer. Yun nga yung Parang, pangdali niya dun eh. what? Transparent ako. Alam niya swindler Magaling. siya eh. Magaling si Sian. Magaling pero nakaka-disappoint lang sa mga tao nag-i-invest. Kasi yun na nga. Scammer na nga. Anong assurance mo na ano gusto mo?
scammer ako at kasama ko tong mga to naaangat. Di ba? Parang, bobo. May nabobola. Magaling din. Yun lang. Mukhang goods na tayo sa Yes. episode na to. Oy, guys, kita-kita ulit Insan. hanggang sa susunod na episode dito lang sa OMC, OMC, itanong mo sa tito mo. Bye. Itanong mo sa tito mo.